Tahimik lang si Miguel Lorente habang nakaupo sa lumang bus na patungong Maynila. Mahigpit niyang hawak ang itim na backpack na binili ng kanyang ina sa palengke at ang supot na may lamang nilagang kamote. Paborito niyang baon niyon mula pa pagkabata. Habang dumaraan ang bus sa mga tulay at matataas na gusali, hindi niya mapigilang mapangiti at kabahan. Sa isip niya, ito na ang simula ng pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya sa Cebu. Si Miguel ay lumaki sa isang maliit na baryo sa bayan ng Daanbantayan, Cebu. Anak siya ng magsasakang si Mang Ernesto at ng butihing may bahay na si Aling Pilar. Bagamat simple lamang ang kanilang pamumuhay, maayos naman ito at marangal. Meron silang malawak na taniman ng kamote, mais, at pati na rin niyog. Minana pa ng kanyang ama sa mga magulang nito. Ngunit kahit medyo nakakaangat sila sa probinsya, itinuro ng mga magulang ni Miguel ang kahalagahan ng kababaang loob at pati na rin pagsisikap. "Anak," sabi ng ama bago siya umalis, "kahit gaano kataas ang marating mo ha, huwag mong kakalimutang yumuko. Ang punong mabunga, marunong magpakumbaba." Nang makarating na nga si Miguel sa Maynila, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Maingay, mausok, at puno ng mga nagmamadaling tao. Sanay siya sa tahimik na bukid, kaya't medyo naninibago siya. Sa unang araw ng klase, maaga siyang pumasok. Suot ang polo na maayos ngunit hindi uso. Pagpasok niya sa silid, narinig niya kaagad ang mga bulong-bulungan. "Uy, sino yung bagong transferee?" bulong ng isa. "Tignan mo, parang probinsyano. May accent pa ata." Hindi na lamang niya pinansin at tahimik na umupo. Nang tanghalian, pumunta siya sa kantin. Dahil mahal ang pagkain, inilabas niya ang kanyang baon. 2 perasong nilagang kamote at tubig sa lumang tumbler. Nakaupo siya sa isang sulok nang biglang dumating ang grupo ng mga estudyanteng palaging maingay. Sa gitna nila ay si Joey Santos, kilalang mayabang at palabiro sa klase. "Pare, amoy utot dito ah," sabi ni Joey habang iniikot ang paningin. "Ah, yung bagong transferee pala si Miguel. Puro kamote kasi ang kinakain eh." Sabay hagalpak ng tawa. "Tignan mo, may kamote pa talaga sa lunchbox." "Wala bang ibang pagkain sa probinsya nyo?" Singit naman ng isa sa barkada. Tahimik lamang si Miguel. Tumingin siya sa plato nila. Burger, fries, at pati na rin iced coffee. Habang siya ay simpleng kamote lamang ang hawak. Pinilit niyang ngumiti at patuloy na kumain. Sa loob niya, masakit, pero pilit niyang tinitiis. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. "Anak, huwag mong ikahiya kung saan ka galing ha. Ang pagiging totoo sa sarili ay mahalaga kaysa sa tingin ng iba." Pag-uwi niya sa dormitoryo, humiga siya sa kama at tahimik na tumingin sa kisame. Naririnig pa rin niya sa kanyang isip ang tawanan ng mga kaklase. Pero sa ilalim ng lahat ng hiya, merong umuusbong na lakas. Darating ang araw, mahina niyang bulong. Makikita nila kung sino talaga ako. At sa gabing iyon, habang hawak ang lumang cellphone na tinitignan ang larawan ng pamilya niya, nangako si Miguel sa kanyang sarili. Hindi siya susuko, kahit gaano kahirap ang buhay sa Maynila. Mabilis na lumipas ang unang buwan sa Maynila. Unti-unti nang nasasanay si Miguel sa buhay dorm, sa mga kaklase, at pati na rin sa ingay ng syudad. Pero kahit gaano siya magsumikap na makibagay, halata pa rin ang pagkakaiba niya sa mga taga-Maynila.
Tuwing papasok siya sa eskwela, nakikita niya si Joey Santos na dumarating sakay ng puting kotse. Maayos ang gupit, may bagong sapatos, branded ang bag, at palaging amoy mamahaling pabango. Samantalang si Miguel ay naglalakad lang mula sa dorm papuntang campus. Bitbit ang kanyang luma ngunit maayos na bag. Sa bawat hakbang niya, pinapaalala ng lungsod na hindi siya taga rito. Sa klase, napakasipag ni Miguel. Tahimik siyang nakikinig at nag-aaral ng mabuti. Kapag tinatawag ng professor, malinaw at diretso ang sagot niya, kahit may halong accent na Cebuano. Sa kabilang banda, si Joey naman ay palaging palabiro, laging bida sa recitation, pero kadalasan ay puro tawa lamang. Isang araw, pumasok ang kanilang guro sa environmental studies. May dala itong papel. "Class, magkakaroon tayo ng group project ha," sabi ng professor. "Ang topic, sustainable agriculture. Gusto kong magpresenta kayo ng solusyon para sa problema ng mga magsasaka." Agad na naggrupo ang mga estudyante. Tulad ng dati, magkakasama sina Joey, Carlo, at pati na rin si Renz. Nang makita nila na kulang pa sila ng isa, tinuro ng professor si Miguel. "Mr. Lorente, sumama ka sa grupo ni na Joey," utos ng guro. Napangwi si Joey. "Sir, baka po kasi iba ang approach ni Miguel. Baka mahirapan kaming magtugma." Ngunit matatag ang guro. "Mas maigi nga yan eh. Baka matuto kayo sa isa't isa." Walang nagawa si Joey kung hindi ang tanggapin na lamang. Sa unang meeting nila sa library, doon sila nagsimulang magplano. "Pre, huwag na tayong magpakahirap," sabi ni Carlo. "Kopyahin na lang natin yung project ng seniors last year." Ngunit tumutol si Miguel. "Bawal yun. Pwede nating gamitin ang mga root crops tulad ng kamote para gumawa ng organic fertilizer." Nagtawanan ng grupo. "Kamote na naman," sabay hagikik ni Renz. "Ano yan pare? Project o merienda?" sabi naman ni Joey. Hindi na lang sumagot si Miguel. Sa halip, nagpatuloy siyang magsulat ng mga ideya sa notebook niya. Habang tumatawa ang iba, napansin ni Joey na seryoso talaga siya sa ginagawa. Pagkatapos ng meeting, lumabas silang apat. Si Joey ay dumiretso sa parking lot para sunduin ang driver. Si Miguel naman ay naglakad pa uwi. Hawak ang folder ng kanilang project. Sa bawat yapak, nararamdaman niya ang bigat ng mundo. Hindi lang dahil sa init ng kalsada, kung hindi dahil sa mga salitang paulit-ulit na tumatama sa kanya. Pagdating niya sa dorm, tinawagan niya ang kanyang ina. "Ma, okay po ako dito. Medyo mahirap pero kaya ko naman po," sabi niya sa telepono. "Anak, mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal ka namin," sagot naman ng ina sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang tawag, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang mga ilaw ng Maynila. Sa isip niya, mayroong dalawang mundo. Ang mundo ng mga tulad ni Joey, maginhawa at puno ng yabang. At ang mundo niya, simple, mahirap, pero totoo. Ngunit alam niyang kahit magkaiba sila ng mundo, darating ang araw na magtatagpo rin ang mga yon. At doon niya ipapakita kung sino ang mas matatag. Dumating ang pinakahinihintay na gabi ng campus, ang acquaintance party. Lahat ng estudyante ay abala sa paghahanda. May kanya-kanyang bagong suot, pabango, at selfie. Sa mga mata ng marami, ito ang gabi ng pagpapasikatan. Habang ang iba ay nagpunta pa sa salon, si Miguel ay nakatayo lamang sa harapan ng salamin ng dorm. Suot niya ang bagong polo at maong na pantalon na binili ng kanyang ina bago siya umalis ng Cebu. Bagaman simple, malinis at maayos ito. Pinag-ipunan ng kanyang mga magulang.
At para kay Miguel, sapat na yon. Pagdating niya sa event hall, agad siyang napansin ng grupo ni Joey. Si Joey ay nakaitim na polo shirt na may tatak na brand, bagong sapatos, at suot ang relong halatang mamahalin. Agad siyang napangiti ng may halong pangungutya nang makita itong si Miguel. "Oh, ayun na si Kamote King!" sigaw ni Joey, sabay turo kay Miguel. Nagtawanan ng buong grupo. "Pre, sana may nilagang kamote sa menu mamaya, no? Baka kasi hindi makakain tong si Miguel kung wala eh." Dagdag pa ni Carlo. Hindi makatingin si Miguel. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. May ilan pang nagtatawanan. May iba namang tahimik lamang pero halatang naawa. Umupo siya sa pinakadulong mesa, malayo sa dance floor. Habang naglalakad, may lumapit na isang kaklase, si Ella, isang tahimik at mabait na dalaga. "Hi, Miguel." Pati nito. "Okay ka lang ba?" Ay, oo naman," sagot niya, habang pilit na nakangiti. "Sanay na rin ako sa kanila." "Huwag mo nang pansinin yung mga yun. Hindi mo kailangang magbago para lang tanggapin ka nila." Tahimik lang silang nagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, may nakausap siyang hindi siya tinatrato bilang katawa-tawa. Napag-usapan nila ang buhay sa probinsya, mga taniman, at kung gaano kasaya ang simpleng pamumuhay. Si Ella ay nakikinig ng may interes. Taliwas sa mga kaklase nilang puro porma at puro kayabangan. Maya-maya, tinawag ng host ang lahat sa gitna para maglaro ng best outfit of the night. Isa-isa nilang pinalakpakan ang kanilang mga kandidato. Maya-maya ay biglang sumigaw si Joey. "Inominate natin si Kamote King!" Sabay turo kay Miguel. Muling nagtawanan ang kanyang mga barkada. "Baka manalo yan pre ah. Best in province look." Sabay hagalpak ni Renz. Namula si Miguel sa hiya. Gusto niyang lumabas, pero naalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kaya naman pinili na lamang niyang manatili at ngumiti na lang. "Huwag mo na silang pansinin." Bulong ni Ella. "Hindi mo kailangang patunayan ngayon. Darating rin ang araw mo." Nang matapos ang party, umalis si Miguel ng tahimik. Habang naglalakad pa uwi, naririnig pa rin niya ang tawanan ng grupo ni Joey. Pero sa loob niya, may unti-unting nabubuong lakas. Hindi siya magpapadala sa hiya. Alam niyang ang kahirapan o pagiging probinsyano ay hindi dapat na ikahiya. Pagdating sa dorm, kinuha niya ang notebook at sinulat ang mga salitang iyon sa huling pahina. "Hindi ko kailangang maging katulad nila. Sapat nang maging totoo ako." At doon nga nagsimula ang tahimik na pagbabago sa loob ni Miguel. Isang apoy na unti-unting lumalakas. Lumipas ang mga araw matapos ang acquaintance party. Akala ni Miguel ay mananahimik na ang mga bully. Pero nagpatuloy ang mga ito sa kanilang pangalipusta. Kapag dumaraan siya sa hallway, naririnig niya ang mga pabulong na biro. "Uy, amoy lupa na naman. Si Kamote King oh." O minsan pa ay simpleng tawa lamang mula sa grupo ni Joey. Ngunit sa halip na maapektuhan, naging inspirasyon iyon kay Miguel upang siya ay magpursigi pa. "Hindi ako laging ganito," sabi niya sa sarili habang hawak ang kanyang mga libro. "Darating rin ang araw na titigil din sila." Isang araw, inanunsyo ng kanilang professor sa entrepreneurship subject na kailangang bumuo ng group project. Isang business proposal na kailangang ipresenta sa harap ng panel ng mga professor at alumni. Ang pinakamagandang proyekto ay bibigyan ng scholarship at pati na rin puhunan para sa tunay na negosyo. Agad na nagbuo ng grupo ang mga magkakaibigan. Siyempre, sina Joey at ang kanyang barkada ay nagsama-sama na naman. Naiwan ulit si Miguel dahil walang gustong kumuha sa kanya. Tahimik lamang siyang naghintay hanggang sa mapansin siya ni Ella. "Wala ka pang group, Miguel?" Tanong ng dalaga. "Wala pa eh.
Wala sigurong gustong makasama ang probinsyanong katulad ko. Pabiro niyang sagot. Ngumiti si Ella. Sige, samahan mo kami. Ako na ang bahala. 3 lang sila sa grupo. Si Ella, si Miguel, at ang isa pang estudyanteng tahimik na mahilig sa research. Pinag-isipan nilang mabuti ang kanilang project. Si Miguel ang nagmungkahing gumawa ng business plan patungkol sa organic root crops na binaliwala lamang ng grupo nitong si Joey. Kamote, gabi, at ube. Dahil yun ang alam niyang negosyo sa probinsya nila. Ang kamote ay hindi lang pagkain ng mahirap, paliwanag niya. Kung gagawa ng tamang produkto tulad ng chips o energy snacks, pwede itong maging negosyo. Noong una, nagduda ang iba. Pero nang ipinakita ni Miguel ang detalye kung papaano itong mapoproduce, gaano kababa ang puhunan, at kung gaanong karaming magsasaka ang matutulungan, napahanga si Ella at ang isa pa nilang kagrupo. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila sa pagbuo ng proyekto. Bumili sila ng kamote, nagluto, at gumawa ng packaging. Si Miguel ay nagpaturo pa sa isang kilalang tindahan ng root crops sa palengke. Pinag-aralan niya lahat, mula sa cost hanggang sa marketing strategy. Habang ang iba ay nagkakatuwaan sa labas, si Miguel ay madalas magpuyat. Hindi niya namalayan na unti-unti nang napapansin ng kanilang professor ang kanyang sipag at disiplina. Samantala, si Joey naman ay kampanteng-kampante. Easy lang to mga pre, sabi niya sa kanyang mga barkada. Alam mo naman di ba? Kilala ako ni sir. Kahit anong project ay pasado ako. Ngunit ang hindi niya alam, ang proyekto ni Miguel ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kayabangan. Pagdating ng araw ng presentation, nakasuot si Miguel ng maayos na long sleeve. Hindi mamahalin, pero disente. Tahimik lang siya. Pero sa likod ng kanyang simpleng anyo, dala niya ang isang ideyang magbabago sa tingin ng mga tao sa kanya. Sa araw na yon, pagsisimula ng mabasag ang katahimikan ng probinsyanong tinatawag nilang Kamote King. Dumating ang araw ng presentation. Maaga pa lamang ay puno na ang audiovisual room ng mga estudyante at propesor. Ang mga grupo ay nakabihis ng formal. Bit-bit ang kanika nilang mga tarpaulin, PowerPoint presentation, at pati na rin produkto. Ramdam ang tensyon at kompetisyon. Ang unang nagpresenta ay ang grupo ni Joey. Maganda ang kanilang concept. Isang mobile app para sa online food delivery. Puro English ang presentation. Mabilis magsalita si Joey. Halatang sanay na humarap sa mga tao. Nagpalakpakan ng ilan pagkatapos niyang magsalita. Nice idea, Mr. Cruz, sabi ng professor. But it's quite common. Marami ng application na katulad niyan. So ano ang pagkakaiba nito sa mga iyon? Maaari mo bang sabihin? Sandaling napatigil si Joey. Kasi sir, mas mabilis po yung delivery namin, sagot niya. Halatang nabigla. Tumangulang ang professor, pero hindi na nagtanong pa. Sumunod ang grupo ni Miguel. Tahimik ang silid nang tumayo siya. Kita sa mga mata ng ilan ng pangungutya. Parang sinasabi, ano kaya ang project nito? Kamote na naman. Pero si Miguel ay kalmado lamang. Magandang araw po, panimula niya. Kami po ay nagdala ng proyektong tinawag naming Kamote Chips, ang pagkain ng bayan. Sa simula pa lang, kakaiba na. Sa halip na magpanggap, ipinakita niya ang kanyang pinagmulan. Inilahad niya ang ideya kung papaanong maaaring gawing modernong produkto ang simpleng kamote lang. Ipinaliwanag niya ang proseso ng paggawa, ang nutritional value, at kung papaano itong makakatulong sa mga magsasaka sa probinsya. Habang nagsasalita siya, napansin ng lahat na hindi siya nagbabalat kayo. Ang tono ng boses niya ay tapat, at bawat salita ay mayroong laman. Pinakita pa nila ang sample chips, crispy, nakapak sa simpleng lalagyan na gawa sa recycled material.
Tikman daw ng panel, ayon sa professor. Isa-isang tumikim ang mga judges. Masarap nga, sabi ng isa. Hindi ko akalaing kamote lang to ha. Biro ng isa pang professor sabay tawa. Napangiti si Miguel. Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong ang panel. Bakit kamote? Sumagot naman si Miguel. Dahil ito po ang simbolo ng pinagmulan ko. Maraming tumatawa sa kamote dahil simple lang daw po. Pero sa totoo lang, dito nakasalalay po ang kabuhayan ng maraming Pilipino, lalo na po sa probinsya. Kahit kung bibigyan lang po ito ng pagkakataon, kaya nitong magtagumpay, tulad ng mga taong madalas nilang pagtawanan. Tahimik ang buong silid. Walang halong drama o talumpati, pero bawat salita niya ay tumatama sa puso ng mga nakikinig. Pagkatapos ng lahat ng presentasyon, nag-anunsyo ang propesor. Ang nanalo para sa Best Business Proposal ay walang iba kung hindi ang kamote chips, ang pagkain ng bayan. Congratulations Group 2! Nagpalakpakan ang lahat. Si Ella ay napayakap kay Miguel dahil sa sobrang tuwa. Si Joey naman, nakatulala, hindi makapaniwala. Imposible, bulong niya. Paano natalo ng kamote ang project namin? Habang umakit sa entablado si Miguel para tanggapin ang sertipiko, napatingin siya sa mga nanunuya sa kanya noon. Wala siyang sinabi, pero ang ngiti sa kanyang labi ay sapat ng sagot. Sa araw na yon, ang Kamote King, na dating pinagtatawanan, ay siyang itinanghal na pinakamatagumpay sa lahat. Mabilis na kumalat sa buong campus ang balita patungkol sa pagkakapanalo ng grupo ni Miguel. Lahat ay humahanga sa ideya at sa husay ng presentasyon nila. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng mga kaklase hindi bilang Kamote King, kung hindi bilang Sir Miguel, isang biro ngunit may halong respeto. Habang naglalakad siya sa hallway kinabukasan, ramdam niya ang mga tingin ng mga estudyante. Ang ilan ay bumabati. Ang iba naman ay tila nagulat na ganoon pala siya kagaling. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Miguel! Tawag ni Ella habang hawak ang kopya ng email mula sa professor. May magandang balita. Yung business proposal natin, ipapasa raw sa Alumni Foundation para gawing totoong project. Gagastusan raw nila para sa expansion. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Talaga? Oo. At gusto ko raw makilala ng isa sa mga donors. Sabi ng professor, may kilala raw siya sa Cebu. Kinabukasan, may ginanap na maliit na pagpupulang sa conference hall. Dumating ang mga alumni donors na magbibigay ng pondo para sa mga nanalong proyekto. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na halatang may katungkulan, si Don Ricardo Velayo, isang kilalang negosyante sa Cebu na may-ari ng ilang lupain at agribusiness. Pagpasok ni Miguel, agad siyang napansin ng matanda. Ikaw ba si Miguel? Miguel Lorente ng Bantayan, Cebu? Tanong ni Don Ricardo. Opo sir, sagot niya sa bayuko. Kilala mo ba si Manuel Lorente? Ng Bantayan, Cebu? Tumango si Miguel. Medyo nagulat. Opo, lolo ko po siya. Napangiti si Don Ricardo. Aba, kaibigan ko ang lolo mo. Isa siya sa mga unang nagturo sa akin kung papaanong magtanim ng kamote at gabi sa malaking sukat ng lupa. Mabait yung pamilya ninyo. Kilala sa sipag at kababaang loob. Narinig ito ng ilang mga estudyante at agad na kumalat ang bulungan. Ano? May pagmamay-ari pala silang lupa sa Cebu? Totoo ba yun? Akala ko mahirap lang sila Miguel. Hindi nagtagal, umabot sa grupo ni Joey ang usap-usapan. Hoy Joey, sabi ni Renz, narinig mo ba yung balita? Yung Kamote King pala na inaasar natin, may kaya pala sa Cebu. May-ari sila ng maraming lupain. Hindi nga, sagot naman ni Joey. Halatang hindi makapaniwala. Oo pre, apo daw ng may-ari ng malaking lupain sa Cebu.
Kaibigan pa ng donor natin. Hindi alam ni Miguel na pinakikinggan pala siya ng buong silid. Bago matapos ang pagpupulong, lumapit sa kanya si Don Ricardo at sinabing, "I'm proud of you, iho. Iba ka. Hindi mo ikinakahiya ang pinagmulan mo. Kung lahat ng may lupa ay katulad mong may puso, aasenso sana ang bansa natin." Tahimik lamang si Miguel, ngunit ramdam niya ang init ng respeto ng mga tao sa paligid. Paglabas niya ng hall, nakasalubong niya si Joey. Hindi na ito ang dating mayabang. "Pre, sorry sabi nito, sabay iwas ng tingin. "Hindi ko alam, akala ko kasi." Ngumiti lang si Miguel. "Ayos lang, Joey. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Minsan, kailangan lang nating matutong rumispeto. Kahit hindi natin alam kung sino ang kaharap natin." Tahimik lang si Joey. Napayuko. Sa wakas, ang taong tinawag nilang Kamote King ay siya palang tunay na hari sa kababaang loob. Lumipas ang ilang buwan mula nang manalo ang grupo ni Miguel. Sa tulong ng Alumni Foundation at ng mga negosyanteng nakausap ni Don Ricardo, naging tunay na negosyo ang kanilang kamote chips, ang pagkain ng bayan. Mabilis itong sumikat sa loob ng campus at sa ilang tindahan sa Maynila. Lalong tumingkad ang pangalan ni Miguel. Madalas siyang imbitahan para magpaliwanag patungkol sa negosyo. At kahit mga professor ay humahanga sa kanyang disiplina at kababaang loob. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, palangiti, at simple sa pananamit. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang yaman o koneksyon para magyabang. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa student center, may lumapit sa kanya, si Joey, tahimik. Wala ang dating mayabang ng ngiti. "Pre, pwede ba tayong mag-usap sandali?" tanong nito. Tumango si Miguel. "Sige, upo tayo." Saglit silang natahimik bago magsalita si Joey. "Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng pang-aasar, pangutya, pati yung mga biro noon. Sobrang mali pala. Akala ko kasi kapag probinsyano, mahina, pero mali ako. Ikaw ang nagpatunay na hindi sukatan ng talino o galing, ang forma o accent." Ngumiti si Miguel, may bahid ng lungkot at pag-unawa. "Joey, minsan kasi masyado tayong mabilis na humanga. Pero buti na lang, natututo rin tayo. Hindi ko naman kinasamaan ng loob ang mga ginawa mo sa akin noon. Saka isa pa, humingi ka na ng tawa, di ba? At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nagsikap." Tumango si Joey, halatang nahihiya. "Oo, humingi na ako ng tawad pero parang nagigilty pa rin kasi ako sa mga sinabi ko sa iyo noon eh. Kaya inulit ko lang. Pero salamat pre . Sana balang araw makabawi ako." Nakangiting sabi ni Joey na punong-puno ng sinseridad. "Hindi mo kailangang bumawi pare. Ang mahalaga ay nagbago ka na," sagot ni Miguel. Mula noon ay naging magkaibigan sila. Si Joey na dati mapagmata ay natutong maging mapagpakumbaba. Naging katuwang pa niya si Miguel sa pagtulong sa mga estudyanteng nanggaling sa probinsya. Tinutulungan nilang makahanap ng dorm at scholarship. Sa pagtatapos ng semestre, ginanap ang recognition ceremony. At pagkatapos, ay pinarangalan si Miguel bilang Most Outstanding Student Entrepreneur ng kanilang universidad. Habang tinatanggap niya ang medalya, napatingin siya sa likod ng auditorium. Naroon si Joey, nakangiti at pumapalakpak. Pagkatapos ng programa, lumapit si Ella at nagbiro. "O yan, Kamote King. Totoo na talagang hari ka ngayon." Napatawa si Miguel. "Hindi Ella, hari lang ako ng kamote, hindi ng kayabangan." Habang papalabas sila ng auditorium, may ilang estudyanteng nakatingin sa kanya. Hindi na para pagtawanan, kung hindi para hangaan. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang mga unang araw ng pang-aapi, ang tawanan sa hallway, at ang mga panahong gusto na niyang sumuko.
Lahat ng iyon ay naging dahilan para siya'y tumibay. Pag-uwi niya sa kanilang probinsya sa Cebu para magbakasyon, sinalubong siya ng kanyang pamilya sa taniman. "Anak," sabi ng kanyang ama, "balita ko sikat ka na raw sa Maynila." Ngumiti si Miguel. "Hindi po, tay. Sapat na po na natuto akong ipagmalaki kung saan tayo nanggaling." At habang nakatingin siya sa mga tanim na kamote, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Dahil sa huli, hindi kailangang maging mayaman o magara para magtagumpay. Ang kailangan lang ay ang kababaang loob, respeto sa pinagmulan, at pusong marunong magmahal sa sarili. 5 taon ang lumipas, malayo na ang narating ng Kamote King. Si Miguel, na minsan ay pinagtawanan at tinawag na probinsyano, ay isa na ngayong kilalang social entrepreneur. Ang kanyang produkto, na kamote chips, ang pagkain ng bayan, ay hindi na lamang mabenta sa buong bansa, kung hindi iniluluwas na rin sa ibang bansa bilang healthy snack. Ang kanyang mukha ay lumalabas na sa ilang magazine at TV programs, ngunit hindi siya kailanman nagbago. Sa tuwing ini-interview siya, iisa lamang ang sinasabi niya. "Lahat ay nagsisimula sa simpleng bagay. Kahit kamote, basta't may tiyaga at puso, pwedeng maging simbolo ng tagumpay." Sa kanyang opisina sa Cebu, madalas siyang dumadalaw sa mga magsasakang supplier ng root crops. Hindi siya nakakalimot pumisita sa lupain ng kanilang pamilya. Doon siya humihinga ng sariwang hangin, at doon rin niya pinapaalala sa sarili kung saan siya nagsimula. Isang araw ay may dumating na bisita, si Joey, na ngayon ay nagtatrabaho bilang marketing manager sa isang kumpanya ng produkto sa Maynila. May dalang folder at ngiti. Medyo kinakabahan pa rin. "Pre, ang layo na ng narating mo," sabi ni Joey habang nakikipagkamay. "Hindi naman, Joey. Pareho lang," sagot ni Miguel sabay tawa. "Naalala mo pa ba nung tinawag kitang Kamote King?" tanong ni Joey. May halong iya. "Paano ko naman makakalimutan yun?" sagot ni Miguel. "Pero kung tutuusin, utang ko rin sa'yo yun eh. Dahil kung hindi mo ako ginawang biro noon, baka hindi ako naging ganito kasipag ngayon." Napangiti si Joey. "Salamat pre ah. Salamat rin sa pagtanggap mo noon sa akin. Alam mo, tuwing may bago akong empleyado, palagi kong sinasabi ang kwento mo para matuto silang rumispeto sa iba kahit gaano kasimple ang tingin nila sa isang tao." Sa gabing iyon, sabay silang nagkape sa terrace ng opisina. Tahimik lamang silang nakatingin sa taniman ng kamote. "Tignan mo, Joey," sabi ni Miguel. "Dati, yan lang ang meron ako. Ngayon, ito ang bumubuhay sa maraming tao. Kaya nga pare, ang galing mo. Bilib talaga ako sa'yo." Tugon ni Joey. Ang kamote, naging inspirasyon. Nang umalis si Joey, naiwan si Miguel sa balkonahe. Pinagmamasdan ng mga ilaw sa malayo. Hawak niya ang lumang notebook na dala pa niya mula sa kolehiyo. Binuklat niya ang pahinang may sulat noong gabing umiiyak siya matapos siyang pagtawanan sa party. "Hindi ko kailangang maging katulad nila. Sapat nang maging totoo ako." Ngayon, habang binabasa niya yon, napangiti siya. Totoo pala. Sa dulo ng lahat ng pang-api, ay mayroong aral na naghihintay. Dahil minsan, ang mga taong tinatawag na mukhang kamote, ang siya palang may pinakamatamis na lasa ng tagumpay. At sa bawat pagkagat ng kamote chips na gawa ng mga kamay ni Miguel at ng kanyang mga kababayan, meron itong dalang paalala. Huwag maliitin ang simpleng tao, dahil minsan, sa kanila nagmumula ang pinakamasarap na inspirasyon sa buhay. Sino nga bang mag-aakala na ang dating binatang tinutokso bilang Kamote King, ngayon ay matagumpay na sa buhay? Hindi nagmamayabang, hindi nagmamalaki, kung hindi meron pa rin kababaang loob na siyang patuloy na nagiging inspirasyon sa buhay ng iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo po sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!